Kauban mayong adlaw og welcome sa atuang programang In Focus kundi nining programa ha tumatagan sa gayon ato ang mga nakadayang mga ahensya buhatan dinhi sa atong lokal nga panggamahanan sa Dakbayan sa Cagayan de Oro sa pagpaabot sa ilahang mga nakadayang mga programa o paggipaningkamutan alang usab sa kayuhan sa kinabag-ang katawhan dinhi sa atuang Dakbayan. Ug karong adlaw magigala very interesting usab kay ubay-ubay ang mga nakapahimulo sa programa ni ining maong buhatan. Yung man ilahaw usab nga maki-update sa ilahang mga pagpaningkamot kabahin usab sa paghatag o mga puloy-anan labi na sa katawhan ng kinahanglan. To ang makauban karon ang ato ang or nakafocus atong linti karon ang buhatan sa department or sa ato ang City Housing and Urban Development Department kung ato ang CHUD. But una na, kini day si George Bacos gikan sa City Information Office ng Dakbayan sa Cagayan de Oro. Ubos kini sa administrasyon ni Mayor Rolando Clarix Uy guman sa pagpangulo usab sa ato ang City Information Officer Miss Ivy S. Guanteros. Kung naintingon ato makauban walay pag kini ni ang nagpadala og laing iyahang sakop but siya personal ato makauban karon mas kinusab sa iyang kabisi ato makauban ang department manager sa CHUD si Attorney Samuel Rolios. Attorney Sam imuhang pagpanimaya ngadto sa atong mga kaigsunan na lantaw karon sa atong official Facebook page and of course daghang salamat sa imuhang higayon nga makauban kanamo diri. Una mayong adlaw kanimo George yes. Sa paghatag aning higayon. Mayong adlaw sa City Information Office, ubos ni Department Head Ivy Guantero. Yes. Salamat sa aning higayon. Daghang salamat sa atong Halangdong Mayor una sa tanan sa paghatag sa opportunity nga kita makaserbisyo ubos kaniya pinaagi sa iniyang housing arm ng City Housing Urban Development. O, mayong adlaw kaniya tanan mga suki nga viewers ang ting paminaw aning atong programa nga Department Focus. Yes, nya medyo di gyud sayon ang imuhang gihawiran karon nga ahen sa attorney na labi ng sa nakalabay nga dili lamang nining administrasyon but at sa nakalabay nga mga tuig nga murag medyo init gyud ang iasto kanang unsay mga pamaagi dira sa atong CHUD but sagdi lang ato nang ma-explain karon og ingon man ato nang mapahibalo sa katawhan labi na katong kasagaran mga pangutana usab sa atong mga katawhan. But unang-una sa tanan sa pagsulod ni Mayor Rolando Clarix sa iyahang pagdumala attorney no. Unsay man iyahang mandato gyud sa CHUD labi na sa ilalom sa iyang administrasyon og nakapailalom usab sa iyang RISE CDO agenda. Yes, ang una gyud no is maserbisyohan tanan nga unta ang ini ato mga gingsakupan di sa Cagayan de Oro. Mahatagan og kining affordable and decent shelter. Yes. Atong mga itong kinahanglan mahatagan sa benepisyo sa panimalay. Kung mahimo mahatagan sila decent nga panimalay. Mao ginauna og ang atong mga relocation sites mo gina siya ang serve as ato sa mo gina siya ang gasilbi no isip maka-avail ang atong mga beneficiary nga kinahanglan matarong. Yes. Matarong gyud. Og kung mahimo mo gyud unta ang target nga walay bisag isa ka illegal o kani settlers diri sa atong Dakbayan sa Cagayan de Oro. Unta maka-avail tanan sa benefits sa housing program sa syudad. Yes, nya. Kana dili na di kana nga ato ang target gyud attorney no. Di gyud po na sayon ma-attain in just one click na nadayon tanan taas kay nga proseso mo nay angay usab nato nga ipahibalo ipasabot nga to sa atong mga katawhan. Dili gyud sayon ilabi na kini nga ato ang city housing programs nato dili lang just one click na nadayonan nga na. So di gyud sayon ang proseso ni attorney. Tinuod yun na almost every day mo gina among ato bangono nagigapangana di mga kliyente gapaningil kung asa na mag-apply daw silang balay o katong mga naka-apply na labi na tong dugay na asa na kuno ang ilang mga units so kina gabi na nga challenge no sus kung igo lang ta mo nana day balay nga dili man nato yatag pero mo gining isa sa challenge o kansa atong department nga kanabang social services nga dili day nimo dali matag. Unya daghan kayo ang gusto mo avail. So almost every day sige daghan nga mga ga-apply. But
mo lagi na atong projects ka Yeah. limited consider ginato ang resources po sa syudad limitado po. Yeah. So but kinahanglan di gyapon mo surrender. Kinahanglan gyapon magpadayon ang trabaho nga kung mahimo makahimog project para maka-avail ning kani mga aplikante nato. Bitaw. Unya, with that, tungod usab sa constraint sa ato ang like funds and of course ato ang lugar na kapahilunaan ani nila. Of course, with that, nagtangag po ni siya attorney sa kining mga qualifications po. Kaya of course, dili lamang ni pwede nga mupik lang ta dirag maskin kinsa kung kinsa atong hatagan na sa housing project nato sa atong mga beneficiaries. So moagi gini siya selection o ingon man ang ato ang paglantaw no sa mga qualifications niini. At tinuod na Sir George, una gyud sa tanan ay sila maka-avail na agay ka ng checklist sa requirement nga ila gyud dapat i-avail. So ang isa pinaka-importante ato nga certificate of no land holdings from issued by the city assessor sa Cagayan de Oro gid mismo. Yes, og ang gani appeal po sa Misamis Oriental Province nga nagin sad sila certificate of no land holdings kay kung pananglitan nakita dito nga naaman din sila yung properties. So dili gid sila mabutang sa priority. So mas unahon gid katong wala gyud properties. Dayon una ana isa ang uban matingala sila nga na requirement dinhi nga a voter certification taga Cagayan de Oro. That is to ensure nga ang maka-avail sa atong housing projects are from Cagayan de Oro. Yes, kaya man kuda nato. Kaya base po sa ato yung ordinance, kaning City Housing and Urban Development is created to cater fellow Cagay anons. Yes. Na mo ay maka-avail sa atong housing as priority. And of course, maskin na no, muagi gid siya putig yun nga pagproseso kinsa gid ang angay nga mahatagan sa atong housing project kay tungod sa limitado sab nato mo na kinsa katong labi gyud nga nanginhanglan mo gyud una nato makater, di ba? Attorney, and of course with that attorney sanglit I think ubay-ubay na gyud ato ang mga relocation sites and projects usab dinhi sa atong dakbayan. Any updates on this developments sa atong mga relocation sites, attorney? Na mga existing nga relocation sites no dugay na 100% na occupancy sa uban. 100% na occupancy gani ang uban nagdodubli na occupancy pati ang katong mga no build zone, mga open spaces nga supposedly dili dapat ganon tay occupy gipang occupy. Na may anak tungod sa kadugay na pud CHUD was created is it 2016 pero kana atong uban relocation sites halos kasagara kuan siya before earlier in 2016 pagka-create sa CHUD giturn over ang pag-atiman sa ato ng department. So after 2016 labi na karon sa panahon ni administrasyon ni Mayor Clarix na atay mga ongoing projects. 11 ka ongoing projects ni siya. So under ni siya ka Mayor Clarix. Karon ongoing. Ang uban ani ang uban ani is partially occupied. Partially completed and occupied. And ang uban gid ani wala pa gyud ka ongoing land development. Apa na siya. So siguro aha man ni dapitang mga attorney. Located this lang uban ani na sa Barangay Lumbia. Naapod sa Barangay San Simon. So nasa Barangay Ganituan, nasa Barangay Pagatpat, nasa sa Barangay Baluban. Okay. Sa Barangay Dansulihon. Okay. So bay mo na nga sa kasamtangan ongoing pa ang uban aning land development ba gyud, Yes. And of course nagpadayon sa gihapon gipanikamutan man ginagihatagan allocation ni Mayor Clarix nga to ang CHUD, and of course pakigtimbaya yung nga usab kini sa national government kay adunay pipila nato ka mga projects nga adunay partnership with our corresponding pod nga national agencies nga nagsupport usab sa housing like DSUD o di ba sa ato ang National Housing Authority. And speaking of National Housing Authority, attorney, recently I think last week maong supposedly ang ato ang schedule is on Thursday, but natungon usab kaayo kay motoy groundbreaking nato sa ato ang housing project usab dito sa San Simon kaniadto nakalabay adlong Huwebes. Siguro mga update o pangumusta ato, attorney, kay kining ang project is a partnership with the LGU and the National Housing Authority. Can you tell us more about this project nato dira sa Barangay San Simon, attorney? Yes, ever since no kaning NHA ato gina siya partner kasagaran ya kahitabo ani sa atong memorandum of agreement. Ang city is mag-provide sa lahat og sa land development. Okay. And ang NHA sila dan mo construct sa mga housing units. So same with atong groundbreaking last week September 7. So kadto siya composed to siya of 132 units. So bye-bye dito. 132 units to siya.
CDOship, Cagayan de Oro Resettlement Housing Project na siya. 5, ikalima na to siya nga yung project phase 2. Phase 2 because apoy phase 1 anak dito sa Barangay San Simon. Kato siya phase 2 to siya. Groundbreaking na September 7 pero nagmuwa signing sila mismo si Mayor on March 9, 2023 mismo yun si Mayor nilarga Kato dito sa Manila. With together with Secretary Acosar sa Lison. So moto at least isugdan na ang trabaho last September 7 na groundbreaking May. So, kwanto siya? Duplex type. Duplex type, makita to siya og 132 families, beneficiaries. Okay. So, way daghan ning mga benepisyo atong paghahulaton. Unsay time frame na to ani attorney sa pag-finish ani nga nato a project? Yes, to dito no, I think kwanto siya mga nasa mga 300 calendar days. So, murag 1 year. 1 year kapin. Diba? So, of course, kay ang sa may nakakuha na dito, attorney, update lang nato at walang pagman sa itong mga katawhan, labi na itong mga possible nga mga beneficiaries ni attorney. Humanata sa land development. Kuha pa gito siya groundbreaking nagsugdan actually site grading dito nakamula na ongoing na dito okay then motor land development kay because you cannot do housing first ito yung siguro no nga kanang hanay o gingon man prepared na gyud ato ang ground start na and of course with this attorney ang kinsay atong mga possible mga beneficiaries nining ato ang housing project. Mostly intended to siya sa katong mga illegal kaning settlers sa napiktuhan ani atong bag-o nga Sidio Boulevard between sa river then although dili exclusive sa ila apil na gyapon to katong mga naapektuhan sa mga demolitions apil na pud tong 6 kinsa actually wala gyud priority na to tong mga naadya kay na located mo sa danger zone. So dili gina sila pwede lang na diha. So katong mga apektuhan sa demolitions naka-apply na as listed na sila as qualified beneficiaries. So mato sila makakuha then katong gusto pa mag-apply then tanaw na to kung ma-qualify sila then tanaw to kung napabay pwede na to mabutangan sa ila dito. Of course limitado lang sa atong gikay sa atong balik-balik yun limitado lang yun ang ato ang ngayon tang kining 132 housing beneficiaries ato ang makater dito niya thousands of applicants ato ang gikita sa judge. Ito niya nga strict to gyud when it comes to screening the possible nga mga beneficiaries ato ang housing project kay lagi ato yung unahon katong labaw nang hinahanglan o allocate gid as alang usab sa ilaha. And of course with this attorney pila ang siguro sa kasamtangan katong project pila ang kandidat nato. Is it a loan or unsa may kuan ato attorney? 50-50 to siya no. So 50 million to siya for land development. Then 50 million actually ang budget ato sa NHA for housing units. Okay, so kuan dito kanang partnership gito sa ato ang local government ingin man sa ato ang NHA. Nya katong mo puyo dito attorney unsa man libre na to sa ilahang ihatag largo or yes katong kana siya makabutang na siya nga libre lahi to siya sa katong mga community mortgage program. Kato siya tanong nato kung naabay mga fees pagabayaran depende pa na din sa atong local government. Ang local government atong sila na magbuot actually ang NHA is mag-build balay din. Bahala na ang local government na dayon may mo manage niya na. So inana mas maayo nga with that in the coming years or year 300 calendar possible 300 calendar days nga atong paabuton sa ato ang maong housing project. And dili lamang kini sa kingon pa ni attorney adun ta 11 ka mga ongoing developments and of course uban pang nagpadayon nato nga kasamtangang housing projects dinhi sa ato ang Dakbayan. So katong mga interesado attorney wag nato i-close ang ato ang buhatan labi na sa pag-accept sa ato ang mga possible beneficiaries but ato na ipasabot attorney nga dili gyud ingon anak kadali ang proseso sa pag-avail nila. As to gusto mag-apply kasi interesado mag-apply nasa ato opisina ang checklist of requirements. Then once you complete nimo i-submit lang nimo sa opisina ma-under ko pagka-profiling. So, tanaw na to. So, kung mag-qualify ka, then, pwede na ka mahimo sa mga qualified list sa beneficiaries. Then, ang among himuon is, mangita na dahil may
projects, ganing magland banking ta. Yes. Then once sa tay yuta atong balayan, then tanato kung dito asa mo pwede na mo mabutak. Sa atong human nga mga housing projects, attorney, sa management niya na og ingon man ang ato ang pag-maintain ni ana or ato ang pag-manage or pagbantay ni ana, under pa ba na sa inyong buhatan? Naata kada to mga relocations labi na to mga existing. Nasa ato ang supervision, pero as to sa ilang pagdala, naagid na gahimon gini sila homeowners association. Nagini sila homeowners association. So tanaw na sa department no nga functioning gid ang ilang homeowners association kada i-brief gid sila sa functions. Kay para po nga ma-empower sila, sila independent. But from time to time, naa ang atong opisina to assist them kung sa Yeah, with this attorney, I don't know about instances like nahatagan ni kay siguro ang pipila ka mga LGUs na kasulay na ganini nahatagan og housing project na beneficiary wala po ining balhin o kung ano pa instance ani attorney. Daghan ka instances. Pag ulang nato na discover no paglingkod nato nga daghan na gid ay gani nagpuyo nga dili ilang kay what happened was ang beneficiary pagpuyo niya didto wala nihawa siya dili siya kaangay kay daghan factors no ang distance ang livelihood ang so mahawa siya sa either ibaligya man niya sa lain daghan nahitabo or papuyan niya sa lain pero siya di na siya mopuyo dito kay layuan siya. Legal ba na siya attorney? Dili na siya legal, that's why mo gina isa sa atong mga problema karon kay medyo po na sila daghan. So sa amo pod is basin pod naipagkulang ang ang pag-atiman sa ila. Kaya supposedly kung maghimo kag housing relocation, daghan na sila they are from different places, sila yung kauban ng tanan. So mahimo sila dito magtapok dili nila isa ila ang ilang mga silingan and lailay og mga kultura. So kinalan magsagud ni sila nga once imo silang itapok himuon nimo ibutaw nimo sila sa isa ka relocation knowing nga they are from different backgrounds. So imo silang ihimong one community imo silang tanaw sa nimo imo sa silang i-mold into one community then tagaan nimo sila kanang kumahimo livelihood for them to be self-sustaining so isa na sa taas atong department. But unsay atong move nga gibuhat ni attorney knowing siguro nakasanayan adunay kaso niini sa mga kaingon adunay kaso unsay move sa atong department sa siguro pag-monitor sa kasamtangan. To be honest lang po, wala pa nakita nako is wala pa system na in place ang department. Kung naay mga ini nga instances, saon. Like yes, the effect would be is kinahanglan bawion. Yes. Kinahanglan bawion but as to the process kung ano kay daghan kinahitabo nga ipangbiyaan nga mga unit sa una. I don't know for ngano lahi na nagpuyo. So ang makabalo man gud ana is dili pod ang department kay considering pod nga dili pa to kumpleto daghan kay tawo maka. So ang makabalo gid na it's the homeowners. Homeowners silingan, the officers or even the barangay. Dili may bawaan sa atong department. Kung nakita nila nga naay bakante, like sila na naangabot kung sila pupuyo. Sige sagan, dugay naman kayo na nga bakante. Nakaabot tuig naman na ulit tao. So ang problema dahil gipapuyan nila og lain. So nagpuyo dito lain for nabutan og isa ka tuig, duha, tulo. Ni balik. Okay. So na ni-complain. So pagbalik dito, niya na naman nagpuyo. Haman din sila paingon sa atong buwan. Dito. Dangop na mo. Kung sa ni tabo ato sa una pa. So mo lang karon. Daghan. Okay. Daghan na Sir George. But we're we're monitoring and of course we're gitun-an nato unsay mga pamaagi no para nato pagtuon sa inyo. Yes, saon na mo na. And hopefully kung ma-come up na finalize na mo siguro pa-aprobahan sa City Council para adun na guys ma-institutionalize gyud unsay atong buhaton unsay move nga angay natong buhaton kay importante sab kay na. And of course siguro attorney mangutan nami with kung nabatay data as to pila ka naka-beneficiaries ang ato ang nahatagan or ato ang mga beneficiaries under the leadership of Mayor Clarix as to housing. Yes, natay data na dili nato ma-appeal tong before sa administration kay
There are 72 na daghan gid kayo pero pag lingkod yun ni Mayor Clarex. So that was July of last year. So ganina na ay tulong murag atong na. Okay. Pero ato lang to siyang gi-formalize kay na actually na-answer na dito. So sa panahon ni Mayor Clarex natay 595 beneficiaries. That was starting July 1, 2022. So ubay-ubay na no ang ato ang nahatagan di ay sa Panimalay, of course na cater na nato ang ilang pinanglanon, but sa pagiging thousands pa ang applicants. Wala pa rin sa waiting list ato. Waiting list. Wait, sige lang paabot ang tagay with that gipaningkumutan dili biya sa dili pod pwede nga attorney di po na pwede nga magtukod lang og mga substandards no nga mga balik aron mapadali lang yun ang proseso ni ana pag-cater lang yun so muso agi kita of course na atong oversee dira atong office of the building officials nga kining og city engineering nga kanang kuan gyud standard gyud atong balay of course. Kung di mo kag substandard basin og problema na noon po. Yes. What happened sa ilang mga units kalit lang dahil na nga. Bitaw. So mo na moagi gyud sa saktong proseso mo na medyo madukoyan gyud kay lagi dili sayo basta kay nga paabot lang na jutay nga pasensya usab and of course nam gyud na pwede mo moduol no as to updates dili lang pud mangiso kung moduol ta dito sa short kay ito gahimo ang kini silang trabaho ngon man ang paghatag pag-cater sila pangutan pwede mo ta maki-update sa sab mo ta tarong no sa short kung say updates niini pwede mo ta sa inquiry na dodra sa CHOD. And of course, attorney with usagid sa atong paningkamutan karon nga mapaubos or ito yung target mawala na ni ato ang illegal settlers families but as of this time attorney na batay data ni ana as to pila nakabok ang or pila kabok ISFs din sa ato ang Dakbayan attorney. Yeah, speaking of ISF no sa tibok Dakbayan, walay barangay nato sa out of 80 barangays nga walay ISF. So naagyan the number varies kay kung dako ka barangay daghan po sa ISF. Gamay ang barangay, gamay po sila kay ISF. But the total is we have 50,102. ISF. Pero dili nibot pasabot kay kanin sila is backlog nato. Yes. Di sila ni sa pag-survey. Yes. Ang ato diha natay mga 20,000 muna siya ang submit og mga applications. Kani siya wala. Okay. Included na ani ang nag-submit. Included na ni submit sila. Pero mo sila ang total tanan. So just imagine kung without ana atong ISF. So and kayo. With that ato ang unsay ato ang kuan ani attorney kining of course as of this time no imposible gagay mag-cater nato ng 50,000 kabuok nga ISF pero ato ni sang ginutisan attorney nga kasagaran ni survey lang gini. Pero ang uban ani dili man ta sure if they will qualify or not kay namagi-uban nga from other places. Ang mga nilang din apil na ano yung mga badyaw. So ano lang pod kay Cagayan is just one of the few cities nga naay city housing and urban development. Yes. Ang uban wala gid mo LGU ani. So ang uban LGU wala. So base nagtuo pod na ang uban nga kay ang naatay city housing na house kay naato lang dito sa tune kay tagaan kag balay lang yan ang mentality ba. Pero ano ato man sila mapasabot nga. Yes, atong buhatan is to assist them to avail. Dili na siya ingon nga kinsa gusto balay din na I think the national government now is kanang focusing on its kanang housing projects yun no under the leadership of our President Bongbong Marcos ragi nagit like launch nga pabahay gyud sa nakadiyang mga LGUs maybe we can also labi na ilahang gikuan karon is kining vertical housing projects attorney are we like planning to of course kay kung vertical housing project medyo ang ato ang makuan nga youth medyo gamay ra gyud kay pataas man siya nabatay plano sa to adopt that one or naki-partner sa national agencies with this? Yes, ang DSUD no, ang DSUD gani appeal po directly ang atong nasa national DSUD naiuban gid nga nag-ani na dinhi. Okay, gusto lagi nila kanang makasulod na ang makasugod na pud ang 4PH ni PBBM kay 1 million a year. Yes, so 6 million in 6 years. Yes. So na sila nga identify nga mga areas kani ang mga landowners ato kay paliton man nila sila na gali mo palit ang sa LGU participation is to
Okay. Provide lang beneficiaries. So the whole construction, the land preparation, the budget, it's a national government. Ila na kung Okay. wala sa kanya mo dawat gyapon sila kung Yes, kung ang LGU kung ang LGU is counterpart, naana siya yuta Yes, labi na kung na develop na then sila na lang mahimo sa Okay. mid-rise gani one of our properties da sa Pamilya Paggatpat kompleto na ang landev gani originally the plan was butang ito siya balay single detached now pagsulod ni paglikod ni PBM katungod ani yung programa nga 4PH outro. So negotiations still ongoing as to kung unsa gyud ang balay ngay moon kay kung katong mga medium rise daghan gid maka-avail. Yes. Kay condo type man compared ni mga mga single detached nya. Mo gid ang direction na karon sa ni PBBM sa National Housing kanina yung mga vertical. Although general siguro na nila kay mga taga Manila man gud ni sila. Considering ang Manila nga gamay na lang sumutong muna gid pataas na lang. Kita pwede pa man gyapon na Cagayan nga katong mga single detached pero moabot gyapon ang panahon sooner or later nga mo mahimo na gyapon scarce ang atong yuta. So mo to nga pang mid-rise which for me okay, mas okay kay daghan ang maka-avail. Yes, so muna murag strategic lang pud kayo siya no and with this attorney no na ato naman hisgutan with the land preparation on sa mga proseso sa ato ang gobyerno ilabi na sa nakatukod kung wag tayo na result wag kay no and siguro mangutana mi attorney pwede ba ang ato ang land banking program din sa ato ang dakbayan? Yes, pada ato land banking no naay karon mga ongoing negotiations. Okay. Na karon naapod tay kadang gumadvance nga naay sa ka property owner nga gusto nga ibaligya sa city. Yeah. First is maghatag siya letter of intent o offer to sell nga na siya property. Dawato na nato. But first dili sa nato na diretso paliton but kinahanglan pa nato na i-evaluate. I-assess nato na technical evaluation as to kung feasible ba siya for housing. Like kung naa siya gibaligya nga 1 hectare ang 1 hectare ba gyud ang suitable for housing kay basit pila lang ka square meters ang housing na uban is balikilid na dayon so naman gyud siya so is open ang gakandak anay sa atong city engineering so ato nang i-endorse sa city engineering for them to conduct kining mga topographical survey pagkaman din ana kung ilan na dayong i-submit mahuman silang survey madawat nato balik sa opisina okay pwede na at least 80% ang suitable then the rest pwede siguro by engineering intervention pwede sa siguro ni pero pila by offer sa landowner. Okay, mo niyang amount. Ato sang i-submit sa assessor. Parang ang assessor sa ibalik sa ato is ang ilang assessed value is more ni. Although that dili man abot pasabot nga kung unsa endorsement sa assessor is mo dito. Or kung unsa pod ang di-propose sa iya is mo pod to. That's why negotiation then would begin. So yan. Then once nga nanay agreed price ang landowner o ang LGU pwede na rin ta magpa-ordinance for our city mayor so to enter into deed of sale with the landowner. Then once ma-acquire na nato, then ato ito. Okay. So yun na ang kay proseso daghang mga ensya mga na rin for interagency no sa ato ang land banking. But as of this moment, the attorney sa ato ang kasamtangan nga estado gid karon sa gipanagihan nga luna sa ato ang dakbayan. Bastante ba siya? Yes. Okay. So muna but maskin pag muna na bastante siya padayon gyapon na gyapon on process of negotiations and of course pamalit gihapon sa kay for future use gyud importante kay land banking importante kay land banking ato makita gina paron usab nga mapadali ang kaniyang mga programa usab sa atong gobyerno ilabi na ning housing project kinahanglan gyud nga mo-invest ang ato ang dakbayan sa land banking. And siguro attorney mga mo sabi kay gyud po nang utana ni attorney as to pila pod ang kining unsay update sa o nabatay data ni sa ato ang city housing kining backlog nato dira sa ato ang city housing attorney sa mga applicants nato. Yes, mo to no naata karon sa mga sobra sa 20,000. Okay. When we say backlog, qualified na to sila. Ato na lang is units na lang para where sila where sila mabutang. Pero included na ana kato mag-avail sa ato mga community mortgage program. Dili lang yun katong mag-dole out. Kinahanglan sila og mga dole outs like magimutag balay para
ihatag libre o na magali fee minimal. Mm. Pero kasagara po ani is majority ani is for community mortgage program. Kining community mortgage program, attorney, kinsa may mo unsa na bay agency nga national agencies nga natutog usab nini nakig-partners na to Yes, which is under also sa DSUD kining atong gitawag nga ang pinaka-active ani is ang kanatong Socialized Housing Finance Corporation, SHFC. Kay mo muna siya sa tulo ka mga home financing like pag-ibig mo yes. pwede gyapon community mortgage program although high-end sila. Yes. Mga taas yung income groups. Okay, mga ilan po siguro Yes, minutes ka ma-offer is ma-build is medyo mahal. Yes. Kay gwapo pod compared to din. Natay middle kaning dili kay na to ka-appeal pero kining National Home Mortgage Corporation kaning pero kasagaran gid dili ta sa katong SHFC kay sila gid ang ubos Yes. pinaka-affordable which Yes. but providing us decent housing. Yes. So gani daghanan sad ni sila gusto pod nga i-finance lagi. Gatabang na sila sa atong mga applicants ito para to mapurma nato og kaning association because kani pong kuan SHFC dili sa sila model individually. Kinahanglan nga grupo gid mo. So mag-association mo then kamo as once association na accredited na sa DSO then yes kita nagmo-kontrata through officer so pila ba mo kabuk maghimo may maghimo bulay then kamo hinahina na lang bayad sa garantiyan ani is modagan og mga 15 years or even 25. That's why matingala sila nga ang atong ipa-avail sa CMP must not be more than 50 years old. Matingala sila isa sa mga apply. Sir, dili naman ma'am, dili na ka mo qualify kay 60 naman ka, 55 naman ka. Dugay bayaran. So, kinalan dako pag chance nga ma-impossible mo ni dito. And kining CMP attorney ano yung role sa ato sa LGU nini? Mobilizer. Igo lang kita nga motabang sa kani atong mga beneficiaries to form them into association para atong ma-endorse sa aning SHFC, Socialized Finance Corporation. So kato ng mga agencies or like katong imong nga mention kanina mo na to sa land acquisition, sa development, ilahan na to. Wala na. Ato gyapon. Kung pananglitan na sila ma-identify nga mga properties, ang evaluation na technical evaluation would be ato lang gyapon. Sa LGU. Okay. Karon masabtan usab niya na no. And of course, attorney, doon tayo update karon sa housing projects sa atong mga City Hall employees. Yes, no. Importante ka na sa itong mga kung charity begins at home. So, kung mukita tag ka ng mukita ta sa atong mga gigsa ko pa sa tibok ko gayon dero nga naman dia mismo sa atong tugkaron. Pinapingga po nato ni sila dili to sila pasagdan. Ang atong update sa atong City Hall projects employees na atay 392 applicants. With complete documents na sila. Sa 392, 299 ani regular. So mo dawat gyapon tag casual, na ay casual mo dawat gyapon tag job order gani sa pwede gyapon. Basta ka mag-apply nimo, GO ka. Pero once dili naka GO dili naka maka City Hall employees. Yes. Pero kung na-approve ka within sa imong pagka-GO, then later on, naka-avail na ka din, later on, nawala mo connection sa channel, pwede padayon na gyapon ka. Padayon na gyapon ka. So, dili siya ingon nga, ang continuing qualification is you have to be connected under the LGU. Unsay pamaagi ni attorney aron sa basabtan sa atong mga kaigsunan? Unsay pamaagi sa atong housing project sa mga sa atong LGU employees? Yes, naagyapon sa atong requirements. The same, actually basically the same requirements. So pag guman iya to comply, mao gyapon na no certificate of land holdings. Yes. Okay, kung nanay imo ay palit. So sa city and province, then of course you have to be as proof nga taga-Cagayan, you have to be registered voter sa Cagayan. Then there is a kato na dahil mga birth certificate, mga supporting documents sa dayan for graduation. So once complete na to, pasa lang sa office, then amo na tataka dito nga kani for City Hall employees, pandili sa naman masagol sa uban. Yes. Okay.
almost 30% completion na ba atong ng development dito. Okay. So kini nga to ang housing project for City Hall employees. Nalahi gid pud ni siyang housing project attorney or kung naalay bakante ani nga housing project pwede nato ibutang tag isa dira City Hall. Dili isa gini siya. Dahil siya ano sa patpatluga. Gani pwede ninyo bisita-bisitahan kung namoy time. Makita gid no kamulo ang trabaho sa ato city engineering. Okay. So pilay ato ang target ni attorney. Pila pag-target na ito ng kay ano ni siya? 432 housing units. Okay. As planned, ha? As planned, Yes. So, medyo ano ni siya, medyo po na-outro po ang negotiate kung unsa bagay may tabo ani kay originally ano ni siya single detached. Okay. Single detached kini siya. Yes, Una nga plano. So kung single detached siya nara siya sa 161. Magamay gid siya. Oo. Karon kung i-follow nato ang kaning mid-rise, mahimo gid siya kadto 432. Mas mudagan pa ang beneficiaries. Okay. So on there pa ang pero paano siya? Sige lang. At least na development with pero mo lagi na ang uban they prefer na single detached kay mas gusto man gyud. Yes. But dapat gid ga gusto nga ayun na lang parang dagan yung kape. Gwapo sa niya nga. Yes. Kung siya kung Condo. kung dili na lang ko mag-mention kung sa mga gwapo kay nga kondo ang offer dili sa mga private. Nga kani gwapo. Same pareha di ba? Mas maayo mas tsada kay noon attorney no. And of course, libre ba po nang ihatag nato sa itong mga qualified beneficiaries attorney or nasa pagabayaran ni? Nani siya bayaran? Okay. Mura gyapon ni siya gid community mortgage. Okay. Nani siya pero grabe ka minimal. Minimal kayo eligible. Sa itong mga commercial life. Dili siya kanang pag-ibig, dili mas ubos pa gyud. So nindot nga project na and of course we're very excited sa ni Ana kay labi na nga baybay nag-apply ni Ana and gihapon magigapon ni siya proseso sakto nga proseso kinsa atong mga qualified gayud nga mga beneficiaries. And of course attorney ang sa nakadabay nga semana aron pasabot siguro attorney kay aduna toy mga hungihong adunay mga reklamo or saba dunay mga nataho nato dinhi no labi na katong sa demolition nga nahitabo last week and of course adunay dito sa pabilihi sa barangay Pagatat siguro aduna mo tay 54 ka families nga affected dito no pasabot nato attorney unsay ato mga pamaagi unsay intervention nga gibuhat nato nini. With regards sa demolition sa i-conduct na magiging starting August ato naman na silang napasabutanan ang maapektuhan sa demolition nga for the meantime wala gyud mahatag nga nga units not even one wala gyud mahatag ang syudad pero katong uban nga naka-avail na apa magud gihapon diha so okay balik lang gud sila naa din ha nga naka-avail na kaniadto sa housing project daghan gani kay kana pag construct ana dinha gipang ang uban gali ana gipang tagaan og units sa communications gipang compensate pa gyud nga tingala ganay mga tungod man sa other government agencies nga you can only avail one dili pwede nga duha dili ka imo para magbalay ka or di ka madawat ka porta ka balay pero ang uban niya nakadawat ko duha pero matingala ka nganong napaghapon diha na malik so we advise them nga ayaw balik na lang mo dito kay ang pangutana gud sa uban is aman mi mo adto once i-demolish me. So na naman mo nataga naman mo na pamangyapon mo diyan. Pero lagi uban uban nga wala. Lagi uban diyan nag-apply na. Ade qualify na. So among gipasabot sa ilang naman the ongoing projects. Dili sa mi makasaan. Kung asa mo diya mo pa. Anyway, mao na siya. So pag humana mahumana then i-raffle man na. So basin isa mo kay dili sa mga nga tanan kay pila mo libo mo ang atong project atong project nga hundreds lang so sige lang basin you will be one of them. Now, for the meantime discard lang sa mo dili mo nga dili kinalang gid minimum mabutangan mo gid nga atong gusto pero the city can only do so much baka hindi man nato makayatan pero na magi-diskarte pwede mo gyapon nila so before na nahitabang demolition gani nag-deadline mo na pagkatapusan sa July that's why atong August right na ang demolition pero wala sa nagipa-demolish sa ni mayor kay naa pa may mga lunching sa atong fiesta nato
Pero pagkaman ato, gipaday na gid ang donation. Yes, But before that, wala gid ta ng kulang og Pay- pay mangno. Yes. Kani gi-assembly nato na sila sa tourism mo tanan ato gina sila ato. Wala sila malipay. Pinon masabot pud gid nako kay Yes, okay. Ang mong pagpasabot sa ila nga, maabot sooner or later i-demolish gid mo dinha. So ay na mo pagulat. Ya sa man balid pangitan no sa mo kabalinan kay ang uban diya nanulod mo 2016, nanulod 2018, nanulod 2019. Asa man lugar mo sa una? Bitaw, oo. Kung namin napuyan sa una before mo na nadya, makapagigin gid mo mapuyan. And the very beginning, attorney, nakaibalons lang no build zone. No. Kuan kina delikado kay nga area. Delikado ka na. Gani, the purpose ka nung gihimo na diya nga day. Yes. Because of what happened 2011, Yes. like Sindong. Yes. Para protection na. Protection sa naman. Kaya kaya nga disgrasya ato. So, karon kaya na na diha, hawagan na po. Delikado yun kaya. The purpose nga ng gihimo na is for the protection. So, di na gina pwede po yan. Kaya, ang disaster, ang calamity, di naman manangin. Hindi manangin. Waka ka paluli. Simba ko lang. Unya. Or di gina siya kasaba. So, ano na lang, para sa ilang protection. Yes, kay dili man sa ingon nga wag gyud sila kay balon nakaibalo naman gyud sila in the very beginning sa ilang pagpuyo din nga no build zone na din ha bawal gyud na dira puyan kay lagi sa risk sa risgo nga natagam na ta no sa ato nakatun na ta sa ato ang kaniadtong daghag na disgrasya nga gipaningkamutan kana sa gobyerno nga wa gyud mo puyo din ha mo na nga doon na po task force demolition aron usab sa pagbantay nga wa gyud magtukod diraga panimalay. Daghang king salamat with that attorney no sa imong mga pagpasabot og inyong mga programa sa CHOD nga alam usab sa ato ang ginabag-ang katawhan niya. Tungod usab sa ato ang limitado nga oras niya. I know busy ko kay mo attorney dito daghan pa kay mo gimbuhatan sa inyong buhatan. Ako magpasalamat no sa ngalan sa City Information Office sa imong gayon nga sa pagbisita namo diri pag sa pagpadangat sa mga updates ug man sa inyong mga programa nga ipanikamutan sa CHOD. And with that attorney imuhang mensahe na lamang imuhang parting statement labi na nga to sa atong mga sukintig lantaw ka. Salamat ani Sir George no sa labi na sa City Information Office. Salamat kayo Mama Ivy Guantero. Salamat po sa atong mayor at paghatag sa opportunity nga makaserbisyo ta sa ubos kaniya no sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Ang amo lang is ang City Housing and Urban Development nagpadayon sa pagtrabaho abri atong buhatan walay lain kami katuyuan ngano natong opisina atong buhatan kay para maningkamot nga makakuha proyekto makapahimong panimalay o kani pagdawat sa atong mga aplikante nga kung qualify atong mabutang sa atong panimalay. Amo lang sa pagsabot nga mas daghan gid wala ra gyud magkamingking ang atong units kumpara sa ga-apply og panimalay kay kinsa may dili gusto panimalay. Ang amo lang is pagsabot nga dili kita madungan og ka-award kanang mahatagan pero ang amo ni pangayo inyo lang pagpasensya og pagsabot kay gapadayon jud ang atong local government of Cagayan de Oro City ubos ni atong halang Mayor Clarix Uy nga iyang yung marching order is atimanon gid nato ang atong mga informal settler families. So with that daghan kayong salamat attorney sa kay gayonan nga pagpasabot ngadto sa ato ang mga katawhan o mo kato naglangko ba sa ato ang department in focus karong adlaw o gahantod sa sunod gayon karong adlaw nga Huwebes na usab no magkita-kita na usab kita sa ato ang department in focus o sa ngalan lamang sa kinatibuk ang sa City Information Office in Dakbayan sa Cagayan de Oro ubos sa administrasyon ni Mayor Orlando Clarix Uy man sa pagpangulo usab sa ato ang City Information Officer Ms. Ivy Guantero kinin lamang si George Bacos daghang salamat sa inyong pagtanaw hangtod sa sunod gayon na mayong adlaw sa tanan.